So, magandang araw po sa ating lahat, ano? Ngayong umaga o ngayong araw ay ating, tatalakayin yung mainit-init pa na topic, no, sa kasalukuyan, yung OFW pension. So, ito yung panukala ng isang, senador na magkakaroon daw ng, pensyon, ano, yung mga OFWs. So, merong mga kriteriya na dapat, pasok yung isang OFW para may makatanggap ng pensyon, ano? I think hindi ako nagkakamali, 5,000 na pensyon ang pinapanukala. So, ano ba yung mga kriteriya? So, dapat at least nakapag 15 years na nakapagtrabaho sa abroad, ano? Na nakapag-contribute sa OWA, ano? And then maaring ito pupunduhan sa pamamagitan ng contribution, no, para rin siyang ESSS. So as a ESSS, iba pa itong sinasabi nilang OFW pension. So um, this is my take, ano, ito yung aking sariling pananaw sa panukala na ito. Although medyo maganda naman yung intention, but yung tanong is bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang, no? As bagong OFW, um, bakit hindi nabibigyan ng halaga? So we are considered as modern day heroes. Uh, tayo nga mismo ang sinasabi ng karamihan na uh, nagbibigay ng buhay sa ating ekonomiya, and yet we are not given the due na pagtingin, ano, at pagkalinga sa ating retirement, ano, especially dun sa mga OFWs na talagang all their lives, ano, buong kabataan nila hanggang sa pagtanda nila ay ginugo nila bilang OFWs. So ano yung take ko dito, ano? So this is another proposed bill, ano? So meron pa mga bill na nakasalang na, no? Meron tayong sinasabi nilang Kabayan OFW Pension Act na tuloy-tuloy pang pinag-uusapan or tinatalakay sa Kongreso at saka this is a House bill, ano. So meron pang Overseas Filipino Workers Retirement System Act na still kasama na rin yun doon sa pinag-uusapan doon sa Kongreso or hain na batas, ano. So this maraming mga proposal na naibigay na, and yet to this time wala pa rin tayong concrete na nakikita na benepisyo, you know, concrete na benepisyo para sa mga OFWs aside sa SSS, ano. Ang tanong dyan is, tayo ba ay tapat na nagko-contribute sa SSS contribution natin, or kung maisipan lang natin, or minsan kung may nag-remind lang sa atin. So, these are things na dapat tino-consider natin, ano. So, realization ko bilang bagong OFW is hindi sapat na tayo umasa sa mga ganitong panukala, ano. Hindi ibig sabihin na ako ay nagdududa sa sincerity ng ating mga tao na we supposed na nangangalaga sa ating kapakanan, no? I don't know kung may tiwala pa kayo. These are things na dapat consider natin, no, while working, lalo no, while still working in abroad, ano. So kaya nga ako nagkakaroon ng mga ganitong advokasya para to give you a bit of bit of advice. Hindi naman ito financial advice, but give you an idea kung ano bang pwede natin gawin, ano, para hindi tayo iaasa lamang sa mga ganitong mga panukala na malabo namang magkatotoo, ano. And sometimes ang malaking question dito, saan kukuha ng pondo, no? So sabi is magbubuo pa ng isang
ahensya or isang fund manager na magma-manage ng pondo. So dapat mayroong contribution. No? So just like SSS, sabi ko nga, parang SSS rin ito, hindi lang sila aasa sa contribution natin sa OWA, but magkakaroon ng isang fixed na contribution lahat ng mga OFWs para makatanggap sa ganitong pensyon. So hindi ito automatic lang, no? Hindi ito automatic na ibibigay lang sa atin. So we need to contribute. So ibig sabihin, hindi siya madali, no? Hindi siya madaling buuhin. So meron pa yung mga question na mapagkatiwalaan ba yung magiging fund manager nito, or hindi ba to mawawala, no? Just like sa mga nangyari recently sa ating sa mga recent development sa ating bansa ngayon. So ito yung ating ina-advocate, ano. We don't just rely sa mga ganitong sistema, no? So dapat tayo ay pinaghahandaan natin ng ating retirement, no? So ang retirement natin is ito yung ating nilook forward. Yet minsan hindi natin napaghahandaan, hindi natin nilalaanan ng oras, ano, para pag-aralan. So kaya nga ito, financial education ang na-advocate natin na parati. Dapat ito yung ating unang-unang dapat matututunan. So hindi natin pinaglalaan ng oras, paano pag-aralan yung mga pasok na pera sa atin, ano? Paano natin siya i-divide in such a way na yung ating retirement plan, yung ating retirement fund ay ating nabubuo. As time goes by, mabilis lang ang panahon, mabilis lang yung pagpatak ng oras. Kung hindi natin to napaghandaan, ay aasa lang tayo dito sa mga pension na pinapangako pa lang, we will get frustrated, we will get disappointed sa future natin, no? Sa future natin. So ito yung aking parating ina-advocate, ano, sa financial education, na dapat tayo ay naghahanda sa ating pagtanda, ano. Tanong ko nga, pinag-isipan ba yung amount na 5,000? Pinag-isipan ba ito ba'y ano, let's say you're still 40 years old, no? You're still 40 years old and you've just started or still working sa abroad and you're looking forward. Sabi nga, makatanggap tayo ng pension na ito pag tayo senior citizen na, 60 years old. So if you're still 40 years old, so that will be 20 years from now. So yung 5,000, yung value ng 5,000 ngayon, 20 years from now, magkano na lang, no? So maaring it's not enough, no? Baka isang grocery o isang palengke mo na lang, yung 5,000 is not enough. So ito yung ating dapat i-consider, ano. Dapat tayo ang nagpaplano. Dapat tayo ang nagpaplano ng ating retirement. So sa paanong paraan? So ito yung ating ina-advocate. We should always save a portion of our salary, of our income, no? Kung kahit magkano man yan, malaki man yan o maliit, dapat we should allot a portion of it to save, no? Initially to save. So huwag muna tayong magja-jump kaagad sa pag-i-invest, no? Should save. Bakit save? Kasi in saving, we develop this attitude, this discipline, this yung planning discipline na inahati natin yung ating mga income, no? So ang ideal daw is 70% for our spending, 20% for our savings and investment, and 10% for charity, or so sama natin ito ipuding share, no? It is 10% is for sharing. So ito yung ating dapat na i-develop, no? So ito yung ating dapat early on, no? Early on ay i-develop natin. Saka ito yung ating parating pinaulit-ulit na ini-emphasize. Huwag tayong magpalubog sa utang, no? As much as possible, you should manage yung pangungutang. Kung hangga't maaari, i-eliminate natin yung utang sa ating system, no?
pwede lang natin gamitin yung utang pagka, meron na tayong na-establish na, na business, and we want to expand our business, then siguro yun ang pwede nating mapagamitan ng utang. Pero pag ang utang natin ay for our consumption, sinasabi nila consumption debt, para lang bumili ng gadget o bumili ng mga luho o bakasyon, pangungutang pa natin, then it is not a good way of using debt, for our own benefit. So ito yung ating parating ini-emphasize. Handa natin yung ating sarili kasi darating ang panahon, hindi na tayo magiging capable magtrabaho, no? In one way or the other, tayo'y tatanda, no? Tayo'y magkakasakit, no? That's the reality ng buhay. Hindi po natin ito pwedeng i-deny. This is a reality, and then, huwag natin iasa yung ating, sabihin ng iba, ilalaan ko na lang lahat ng aking mga resources sa mga anak ko, paaralin ko sila, padala ko sila sa magagandang school para sila ay makapag-aral. Para padating ng panahon, pag sila ay makapagtrabaho, sila naman magsusupport sa atin. This is a big mistake sa pag-iisip ng karamihan nating mga Pilipino. Our children are not investments, They are not retirement fund. I mean, they're not our retirement fund. So hindi ito sila, they are our responsibilities para paaralin, para palakihin na maayos, para mabigyan ng magandang kinabukasan. These are our responsibilities. But our retirement is also our own responsibility, So, kasi hindi natin alam, kahit sabihin nating makahanap ng trabaho, maayos yung mga anak natin, hindi natin control, pag sila nakapag-asawa, pag sila mga sarili ng responsibilidad, baka hindi rin nila kayang tustusan na tayo na tumatanda na. Then, mapuprostrate lang tayo sa pagganun ng ating pag-iisip, yung ating mga anak, ng ating mga retirement fund. So hindi sila pwedeng asahan lang na, although magiging thankful tayo kung parating ng panahon makakatulong sila sa atin. But it is not 100% guarantee na maging ganon ang hinaharap. Kasi hindi na natin mapipredict yung hinaharap. So sabi nga natin, we should save, we should invest. Kung nakapag-save na tayo, we should invest in a way na secured, So ito yung mas magandang retirement plan, setting aside money in order for that money to work for us, So kasi pag ito yung ating thinking, naiiwas tayo dito sa yung mga issue ng corruption, issue ng ginagamit yung mga pera na dapat ginagamit sa tamang paggagamitan ay ginagamit sa mga ibang pamamaraan, So hindi may iwasan natin to. Ito ang dapat nating bigyan at paglaanan ng panahon, So wag na tayong umasa, baka mapoprostrate na tayo para lang tayong during election time pinangakuan, pagkatapos na nakaupo alam naman natin ang nangyayari. So sana wag tayong masyadong umasa sa mga ganitong mga development. Although iba ay maraming natutuwa, maraming nagtatanong, kasi yung iba they've spent 15 years, 15 years nakapagtrabaho na sila, yet umuwi na sila for good sa Pilipinas. Entitled pa ba sila doon, So paano kung maraming tanong, so malalaman na natin yan kasi pag naging batas yan, maraming guidelines, maraming mga implementing rules na ilalagay doon sa batas na yon. So doon na natin malalaman kung tayo ba'y pasok, So maraming tanong, mahaba naman 15 years, pwede bang babaan ng 10 taon, Well, i-deliberate pa naman yan. So, tatalakayin pa yan. Pagdadibatihan, pag-aawayan,
marami pang mga mga suggestions na i-consider, no? So, malamang at malamang matagal pa yung usapin ng pensyon ng OFWs. So, in the meantime na hinihintay natin yung development na yan, dapat pinaghandaan natin yung ating kinabukasan, no? So sana may naibahagi akong konting kaalaman sa ating mga kababayan, no? Kapwa OFWs na na itong usapin ng retirement ng OFWs are something na hindi hindi, hindi ako optimistic. Hindi ako optimistic. Bakit? Kasi kita naman natin makikita naman natin ang mga development ngayon. So simple as savings, investment, and then managing our debt, in as much as possible, eliminating debt in our system, ay malaking bagay, no, sa paghahanda para sa ating kinabukasan, lalo na sa ating retirement, no. Retirement years are very fast, no. Makabilis. Minsan hindi natin namamalayan, lalo pag nagtatrabaho tayo sa abroad, minsan yung 20 years saglit lang, napakabilis, mamalayan na natin na tumatanda na tayo pagka we feel yung katawan natin ay hindi natin kayang gawin yung mga ginagawa po natin nung 10 years ago, 15 years ago. Then, hindi natin mararamdaman na retirement years is fast approaching. Pag hindi natin napagandaan, pag sinayang natin yung mga panahon na lumipas, na hindi tayo nakapag-save, hindi tayo nakapag-invest, hindi natin na-manage yung mga utang, then, definitely, tayo ay kawawa, tayo ay kawawa kung ganun ang ating kahihinatnan. So sana nagbigay na kunting liwanag sa inyo, sa atin yung aking sharing, sa aking sana let's start preparing, huwag tayong umasa sa mga ganitong mga usapin, tayo minsan napoprostrate lang pagka umasa lang tayo sa mga ganitong mga development. So marami pong salamat at sana may natutunan kayo sa aking konting sharing. Marami pong salamat.